Sa gitna ng bill shock ng ilang customer ng Meralco ngayong Abril, ang puna ng isang consumer group na humimay sa mga bayarin sa bill, bakit hindi ipasalo sa gobyerno at Meralco ang bayaring hindi naman sa aktual na konsumo? May report si Maki Pulido. Mahigit 2,000 pesos ang bill sa kuryente ni Rian noong Marso. Minsan mapapatanong ka na lang sa sarili mo, bakit ganito? Nagtipid ka nga, pero parang wala din naman nangyari sa pagtitipid mo. Kung susuriin ang kanyang Meralco bill, 206 pesos ang napunta sa 12% value-added tax o VAT. Mahigit 218 pesos sa buwis. Halos 50 pesos sa universal charges na nagsisilbing ambag para makuryentehan ang mga nasa malalayong lugar at mapangalagaan ang watershed. May lifeline subsidy na 1 peso and 56 centavos para sa mga nasa 4Ps at qualified marginalized sector at 114 pesos para sa systems loss o bayad para sa kuryenteng ninanakaw o nawawala habang dumadaloy sa kawad. Meron pang feed-in tariff allowance o FIT-all at green energy auction allowance o GEA-all. Tulong daw sa mga mamumuhunan sa renewable energy. Bukod pa sa other charges na pwedeng gamitin sa bill deposit adjustment. Pero sabi ng Power for People Coalition, hindi naman parte ng konsumo ng kuryente ang mga singil na yan. Hindi yan responsibilidad ng mga electric consumers. Dapat yan yung mga nagninegosyo doon sa transmission, distribution, akuin na nila yon. Kung aakuin ng gobyerno at Meralco ang mga singil at ihihinto ang pagbubuwis sa kuryente, halos 30% o katumbas na 591.27 pesos ang mababawas sa bill ni Ria. Kinukuha pa namin ang pahayag ng Finance Department kaugnay sa mungkahing suspindihin ang buwis. 77 pesos naman ang bill ni Ria ang napupunta sa tumaas na transmission charge o singil ng NGCP para sa kanilang grid ang tulay ng mga planta patungo sa mga distribution utility tulad ng Meralco. Hinihingan pa namin ng pahayag ang NGCP. Pinakamalaki sa bill ang generation charge o singil ng mga planta ng kuryente. Karamihan sa mga plantang source ng Meralco ay gumagamit ng imported coal at liquefied natural gas. Kung magkano ang bill ng Meralco sa kuryente ng mga planta, ipapasa ito sa customers. Yan ang pass-through charges. Pero ayon sa isang energy expert, sa mga pagkukunan ng kuryente, pinakamura sa singilan ang renewables gaya ng solar kaysa coal at LNG. At kung yan ang gagamitin, nasa 440 pesos pa ang mababawas sa electric bill ni Ria base sa kwenta ng Power for People Coalition. Kung isasama yan sa lahat ng sanay bawas sa electric bill, 1,059 pesos lang sana ang babayaran ni Ria. Sabi ng Meralco, aprobado ng ERC ang lahat ng sinisingil nila. Masusi rin daw ang competitive selection process nila para matiyak na pinakasulit ang pagkukunan nila ng kuryente. Sabi naman ng ERC, sumusunod lang sila sa itinakda ng batas at mga polisiya. Matagal na yan, 2001 pa yan. Ngayon ay nagbago kasi ng proseso at kung sino yung mga entitled. Pag kunwari dito sa Meralco area, ang konsumo mo dapat ay hindi lalagpas ng 100 kilowatt hours para meron ka ring lifeline subsidy. Kaya nung 2021, sabi ng gobyerno, hindi, ang tulungan na lamang natin ay yung mga talagang kailangan ng tulong. Kaya na-identify po yung mga 4Ps at saka yung mga marginalized end users. Maki Pulido, GMA News.